Hello po, welcome po once again sa ating Empowering OFW program natin sa inyo ng UCKG Help Center dito po sa Hong Kong. Alam niyo po na yung help center natin ay worldwide. Kung nagtataka ka or kung gusto mong malaman kung diyan po sa lugar ninyo ay meron rin pong help center, huwag po kayong mahiya na magpadala ng message sa amin. Samahan niyo po akong diskubrihin yung buhay ng ating isang special guest for today, and I believe na ma-inspire po kayo sa kanyang story. Real life story ito para ma-inspire kayo. And today, kasama po natin ngayon, ano pong pangalan po ninyo? Wenderlyn Bitalak po, Pastor. So Ma'am Wenderlyn, gano'n na rin po kayo katagal na OFW? 22 years po. Dito lang rin sa Hong Kong? Hindi po, nasa Lebanon po, yung 8 years po. Tapos? Dito po, 14 years na po. So Lebanon and Hong Kong lang? Opo. Okay, taga saan po pala kayo sa Pinas? Taga Iloilo po. Iloilo, okay. So, nung way back more than 20 years ago, ano pong pinaka-reason nyo kung bakit nag-abroad kayo? Nag-abroad po ako dahil sa single mom po ako, wala po akong katuwang sa buhay. Kaya ako pa lang nag-iisang anak din. Kaya sabi ko, ako na po ay mag-abroad na dahil sa anak ko po. Ilan po yung anak ninyo? Isa lang po. Isa lang. So ngayon, mga ilang taon na siya? 22. Okay. So tapos na siya po ng mag-aral? Hindi pa po. Bali, itong June po, graduating na po. Okay. So madugo pa rin, di ba? Madugo pa rin yung gastusin. But anyway, so syempre, more than ilang taon yun, di ba? So halos kaedad niya yung time na nag-abroad ka, di ba? So, kamusta po yung pinaka-experience mo sa Lebanon? Well, sa Lebanon naman po, sa awa ng Diyos ay, ang mga amo ko ay mga mabait. Dahil Christian po sila. So, ang lahat ng mga pangangailangan ko, binibigay nila. So, doon, ilang years ka ulit sa Lebanon? 8 years? 8 years. Isa lang amo mo nito. Opo. Pero bakit hindi ka na nag-renew? Dahil medyo malaki na yung anak ko, sabi ng amo ko, sabi niya, umuwi ka na muna. Mag-relax ka muna ng 1 year. Kung gusto mo pang balik dito sa amin, pwede. Pero nung umuwi na ako sa amin, nag-decide na po ako pumunta rito sa Hong Kong. Pero in-inform mo rin sila or hindi na? Nag-inform po. Anong sabi nila nung sinabi mo? It's up to you. Sabi niya ganon. Pero bakit uso ba yung mga ganyan na parang papauwiin ka ng 1 year? Opo, kasi nung time na yun, matagal na rin po ako hindi nakauwi. Hindi na ako kilala ng anak ko eh. Marami rin tayong mga kababayang OFW. Yes, yung iba nagsisimula, pero yung iba, mga ganyan na rin katagal na nasa labas ng bansa. Kamusta yung experience na parang lumalaki yung anak mo ng parang malayo sa'yo? Sa case mo, yung 8 years na yun, straight yan? Or hindi naman? Hindi naman po. Nakauwi lang ako ng isang beses po. Okay. So, parang sa isang beses na yan, gaano pa katagal sa Pinas? Ano po, bali 14 days lang po. 14 days lang? Opo. So, wala pa rin yun, di ba? Yung 8 years na yun, parang straight pa rin yun. Anong pakiramdam? Sobrang sakit po. Dahil hindi ka kilala ng anak mo, hindi mo naranasan na talagang pagmamahal niya ba. Dahil nandun yung focus niya sa nanay ko at sa tatay ko. So, parang yun na rin yung kinalala niyang parents. No, isa sa maraming kwento ng mga OFWs dito is, isa sa pinaka kumukurot sa puso nila is minsan yung gagraduate, di ka makaakyat man lang sa yung tipo na para sa kanila yung ginagawa mo pero minsan ikaw pa yung sinisising mali. Diba? Yung hindi man lang ma-appreciate. I believe yan yung isa sa pinaka sumusugat sa puso, kumukurot sa puso ng OFW. And then, nung na-transfer ka dito sa Hong Kong, how was it? Ano yung pinaka hindi mo malilimutang naging experience mo? Yung pinaka hindi ko malimutan yung amo ko na pang-apat po. Dahil nandun talaga sobrang worst talaga na wala kang pahinga. Wala kang pahinga na tulog lang at saka kain lang po yung pahinga mo. Tapos sinasaktan ka pa ng alaga mo, sinasampal ka niya, kinakagat ka niya, tapos sinira niya pa yung cellphone ko. Opo. Tapos nung time na yun yung amo ko na sabi niya, nag-renew pa ako noon, Pastor, kasi gawa ngang gagraduate na yung anak ko. Tapos sabi kong ganun, ma'am, okay, I renew my contract for you kasi gagraduate na yung anak ko. Tapos, nung 2 years and 10 months, nung time na yun na pumunta sila sa UK,
tinerminate niya ako pagbalik ko dito sa Hong Kong din kasi sabi niya gano'n bakasyon ka ng 2 weeks. Pag bakasyon ko, Pastor, sabi niya gano'n, Wendy, I cannot afford to pay with you. Sabi niya gano'n sa akin. So, sabi kong gano'n, bakit po, ma'am? Anong kasalanan ko? Sabi niya, wala kang kasalanan. Sa amin yung may problema. Kami po may problema sa financial. Pero di ba, pag ganyan yung sitwasyon, pwede naman i-report lang yun, and then, ganun ba yung nangyari sa'yo? Tapos, nagpalit ka lang ng amo. Termination talaga. Termination talaga kasi ang linagay niya pa po, Pastor, sa termination paper ko, yung personal affair. Tapos sabi kong ganun, may wala naman po kaming relasyon ng asawa mo, sabi. Tapos inexplain nila sa akin, sabi niya, hindi to para sa'yo, kundi sa amin. Ayaw lang namin na i-broadcast sa immigration kung anong kalagayan namin sa financial. Pero tinanggap mo pa rin yung reason ng ganun? Tinanggap ko po yun, na sabi kong ganun sa kanila, palitan nyo, pero ayaw talaga ni Sir na palitan. Kasi mapahiya daw sila. Fine, may financial problem sila, issue sila. Pero bakit yan pa yung kailangan isulat, di ba? Bakit kabit ko? Ano ka? Di ba? So, ito rin is magandang lesson para po sa inyo na kababayan namin. Alam ko po, minsan, yung mga Pinoy kasi is napaka-passive. Parang, mang isulat dyan, bahala na si Batman. Hindi po dapat ganyan yung attitude ninyo. Especially kayo na nag-work dito sa Hong Kong na napaka-importante ng background ninyo, napaka-importante ng report sa inyo. Hindi nyo po pwedeng tanggapin, mang isulat kasi Chinese, di ko maintindihan. No, gamitan mo alam nyo po na may cellphone na, di ba? So, gamitin nyo yung cellphone nyo, i-translate nyo yan. Bakit? Kasi kung ano-anong sinusulat, and then pipirma ka naman. Kaibigan, makaka-apekto yon sa record ninyo. Once again, kayo pong nanonood ditong bago at balak mag-abroad dito sa Hong Kong, you have to remember, dito sa Hong Kong, gumagana yung batas. Hindi nyo kailangan magpa-api. Tingnan mo sa case niya, sa dami-dami ng isusulat, ba't yun pa? Di ba? Pwede namang isulat, ayoko ugali niya. Di ba? Minsan, parang katanggap na gawa. Ayoko ugali. O miscommunication, di kami nagkakaintindihan. Pero hindi. Kabit ko siya. Natingnan ninyo, natawag ka pang kabit. Anyway, lahat yan, sinasabi namin ito kasi mga real life story to ng kababayan natin. Paano ka po napunta dito sa help center? Nabasa ko lang po sa Facebook po. Sa Facebook lang. Opo. Ano po yung nabasa ninyo that time? Kasi depressed na ako nung time na yon. Okay, so that time you were depressed, Okay. 'di ba? So and then when you were depressed and then pumunta ka dito, alam ko, mga gaano ka nakatagal po dito? 3 years na po. So sa help center 3 years ka na. Opo. So ano po yung paano nakatulong yung help center sa iyo? Nakatulong sa akin yung help center po, Pastor, sa paano ako pang patawad, paano po i-humble yung self ko. When you say pagpapatawad, kanino? Relatives din po. So mga relatives. So nasaktan ka and then natutunan mong magpatawad. Opo. And paano ba nakakaapekto para sa iyo yung alam mo yung may kinakargang sama ng loob sa pang-araw-araw? Sobrang bigat na hindi ka na po isip ng maayos at hindi ka makapag-trabaho ng maayos. So, na-let go mo yung lahat ng sama ng loob yun. Natutunan mong magpatawad. Kasi, alam natin, kayo po na nanonood sa amin, fine, meron kayong issue sa trabaho, mahirap yung pressure and everything, and dyan papapasok to, dadagdagan nyo pa ng sama ng loob. Mabigat na nga yung pinagdadaanan mo, pabibigatan mo pa. Bakit? Kasi ayaw mo magpatawad eh. Please, yung pagpapatawad, hindi po yan religious language. Yung pagpapatawad, yan ay katalinuhan actually. Bakit mo pabibigatin yung nasa loob mo kung hirap na hirap ka na nga? Kung nahihirapan ka po magpatawad, yung help center natin ay bukas, every day, kung kailangan nyo po ng counseling, kung kailangan nyo po ng payo, siguro nag-struggle kayong kababayan natin sa emotional health ninyo, sa mental health ninyo, nandito po kami para tulungan kayo. Maraming salamat po sa pag-share nyo ng story ninyo and hopefully, matulungan yung mga kababayan natin. Okay? Sa susunod pong episode, abangan nyo po yung Empowering OFW and sana po, sineshare nyo yung link ng program natin. God bless you po. Ingat.
Hello, ako po si Pastor Joshua dito po sa UCKG Health Center dito po sa Hong Kong. At yung mga napanood nyo pong testimony ay mga testimony ng mga OFW dito sa Hong Kong. Pero I believe makaka-relate rin naman kahit nasaan po kayong bansa. Basta OFW. Ang health center po natin ay walang pinipiling religion. Base na rin po sa name, Health Center. Kung kailangan nyo po ng karagdagang information, nandito lang po sa baba lahat ng information na kailangan ninyo. Kontakin nyo lang po kami at magiging masaya po kami na matulungan ka, ma-assist ka, nasaan man po kayong bansa. Pagpalain po kayo ng Diyos.